Isa pa pong relation po dyan sa PDEA leaks, according to Maharlika, dapat... Alam mo, sa totoo lang, itong mga ito, pa-laptop-laptop pa, pero nagpe-Facebook lang naman yan. Pwede naman sila mag-Facebook sa cellphone. Pa-laptop-laptop pa. Ano kayang pinanunood dito? Daw po, hindi lang siya ang ipatawag dyan. Gawa ng si PRRD naman daw ang unang nag-leak niyan. Sumunod lang naman daw siya. So, dapat pati daw si PRD makapatawag. Ano pong masasabi? Wala namang leak, wala namang papel na pinakita si PRRD. Ganun pa ba yun? Walang pinakitang papel si PRRD, so dapat pala, kung sino yung nagpakita ng papel, siya ang mag-appear. Hindi kami na-inform. Gusto namin si PRRD, ganun ang level namin eh. Bago nyo ako maimbitahan, mauna muna si PRRD. Siya kasi yung dito eh. Siya muna. Kung kaya nyo na siya, kaya nyo na rin ako imbitahan. Mas mataas ako kay PRRD. Kaya unahin nyo siya. Pag naimbitahan nyo, sige, okay ako. Lupit mo, madam, ha? Ibang level. Ikaw na ang kataas-taasan. Siya pinakita. Ang papel na subject ngayon sa ating investigation ay yung... Iba dyan, may misquote na naman. Si Banat ba yun? Nagmamataas na, oh. Sabi niya, oh, si PRRD daw. Sino na ba ang bida-bida pa ipalabas ang documents? Matapang, magaling. Nung pinapaano na, wala na. Naging etchas na. O, sabi nito, nabanggit kasi ni PRRD bago mailabas yung document. Yan yung punto nung iba. O, sige, let's consider that. Again, the question is, ano po ba ang hearing na ito? Sagot! Para ho tayo let's go to the facts. Bakit po ba nagkaroon ng hearing ng ganito? In aid of legislation on the PDEA leakage o yung leaks. Tanong, sino ang nag-leak ng PDEA document? Si PRRD o si Maharlika? Ang simpleng tagot nito, ha? Pag kayo hindi nyo pa nasagot to, tutok-tukan ko talaga kayo. Sino po? Sige ho, si Maharlika po ba o si PRRD? Pati tuloy iba nagagalit. Kasi nga po, lumabas yung papel na galing sa PDEA. Kanyang pinapakalat sa social media. Yun naman ang inimbestiga natin. Alinaw po dyan kasi yan nga po iniimbestiga. Babalik na naman tayo dun sa simula. Ano ba yung hearing na yan? Ang hearing ba na yan para imbestigahan yung PDEA document? O yung hearing na yan para patunayan na adik si Marcos? Kayo na sumagot. Para saan yung hearing na yan? Sagot po tayo para alam natin. Kasi nga po, we are barking on the wrong tree. At the wrong tree. In the wrong tree. Of the wrong tree. Lahat na yan, ha? Nakakapagod, Anharot? Magpaliwanag sa tanga, no? Ganun talaga eh. Kahit ako, hirap na ako eh. Araw-araw na lang eh. Nagginawa ng... Paliwanagan mo ba naman yung tanga? Malinaw. Actually galit na galit yung mga audience ngayon. Para Tingnan mo, bastos dito si Banat Bay.
Talaga sinabi pa. Kala ko ba ayaw niyong pinapaalam kay Bato na na nagagalit ang audience? Ba't mo sinasabi ngayon? Sa kaalaman ninyo, nagagalit po sila, sinasabi nilang, hindi, dapat idiin si Marcos. Dapat siya ang issue dito, dapat patunayan na addict daw ang presidente. Yun ho ba ang goal ng inyong Senate hearing? O ano ho ba talaga bakit ho kayo nagsi-Senate hearing? Para nga yung ma-address itong issue ng leakage. Siguro sabi ni Bato dito, itong banateros pa ulit-ulit. Pagpasensyahan mo na, Senator Bato. Alam naman namin ang sagot. Kaya lang, gusto namin manggaling sa'yo. Kasi paulit-ulit yung iba eh. Galit na galit sila eh. Gusto nilang kondinahin mo si Marcos. Kaya pinauulit-ulit namin yung tanong na, Senator Bato, tungkol saan ba tong Senate hearing na to? O may magtatanong na naman dyan mamaya, may hihirit na naman dyan. Kasi ganito yan eh. Dapat kasi si Marcos kundinahin. Gusto ko na ipukpok talaga itong mikropono sa inyo kung makikita ko lang kayo. Yung leakage ng mga confidential classified documents. Yun ang purpose po natin dito. Grabe ka naman, love ko to. Utak nila naging pulburon, nakasak pulburon topic nila. Eto uulitin na naman namin yung tanong na yan mamaya. Hanggang sumaksak sa kokote ng mga nagko-comment na galit doon. Alam mo, kanina, tawan-tawa ako. Alam mo kung bakit ako tawan-tawa? Gusto ko na talagang tumawa kasi ganito nangyari. Ito yung picture. Nagkaroon ng hearing. Nagalit yung Panginoon nilang si Maharlika. Yung mga kampon niya, nagalit kay Bato. Tama, mali? Tama. Tapos, biglang nag-sorry si Maharlika in public. Paano na yung mga kampon niyang galit na galit kay Bato? Saan ba kami lulugar? Bakit ka nag-sorry? So sila, hindi na nila alam kung saan nila ibabaling yung galit nila. Biglang pumasok si Banat Bay. Pak! Si Banat Bay na lang ang aawayin namin! Since nagsorry na si Maharlika, aming Panginoon, kay Bato, si Banat Bay na lang aawayin namin this time. Kaya kanina, tingnan nyo yung mga comment, wala na dun sa sagot ni Bato. Galit na galit sila sa akin. Nakita ninyo kung gaano sila kapanatiko? I'm just proving to them that they're so fanatic. Hindi na sila nakikinig sa sagot ni Bato. Anong ginagawa nila? Basta galit ako kay Banat Bay. Ikaw, Jay Guevara, gumaya ka na rin. Pati ikaw, Boss Nada, para sa inyo naman malipat. Diba? Puro sa akin na lang eh. Senator, maraming nagtatanong kasi, parehas na kampo, may mga nagagalit sa inyo, may natutuwa, pero tinatanong kung hindi po ako nagkakamali, Vice Chairman po si Senator Bongo, Senator Jinggoy, at si Senator Tolentino. Sila po ba sa susunod, sa May 7 ay makaka-attend? At ikaw naman, Coach Oli, paano masasagot ni Bato yan? Si Bato ba si Bato? Si Bongo? Siya ba si Tolentino? Siya ba? Dapat tinanong mo yan kay Bongo. Sabi siguro ni Bato, paano ko sasagutin yan? Sila naman nagdidesisyon ng buhay nila. Ano ako pala desisyon ng buhay na may buhay? Pati ba na Terence, binabanatang ko, no? Kasi naman yung tanong mo eh. marami rin po nagsasabi, follow-up question na rin, na posible daw, harangan niyang May 7 na yan. Matutuloy po kayo. Buti na lang, binago mo yung tanong mo. Kasi at least may iba nang sasagutin si Bato. Kaya yan, may pag-asa bang hindi matuloy yan?
Senator? Magagalit na naman, baka sabihin na naman nung pati yung mga mga panatiko naman ni Coach Oli, magalit pati sa akin. Oy, Coach Oli, binabanatan ka ng kapatid mo. Para lang talagang no? Magalit talaga sa akin eh. Ewan ko ba bakit may mga tao talagang pinanganak ng galit. Yeah? Pinanganak ng galit na kailangan talaga galit sila. Kailangan pag kasi may ganun eh. Eto, walang biro ito ha. May ganun tao. Yung galit siya sa pamilya niya. Tapos, nagka-jowa siya, magagalit din siya sa jowa niya. Kasi nga, hindi niya na mapagalitan yung pamilya niya kasi wala na siya doon. So, ililipat lang niya yung, totoo yan, maniwala ko kayo sa akin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, forgiveness is the solution in life. Bakit naman gano'n? Kasi ganito yan. Pag kayo galit sa tatay ninyo o di kaya sa nanay ninyo, hindi nyo pinatawad, pinalagpas nyo na lang, iniwan nyo na yan, ibinaon nyo, akala nyo ba hindi kayo magagalit sa asawa ninyo? Hindi, malilipat lang yung galit nyo. Kasi nga, galit kayo na hindi nyo pinatawad yon. Because hindi nyo binaba yung ego ninyo sa kakagalit sa magulang ninyo, na-apply nyo ngayon sa jowa ninyo. Kaya marami dyan. Eto, makinig kayo ha. This is true. This is true. This is lesson in life. Marami dyan na mga lalaki nananakit ng jowa. Alam nyo kung bakit? Naka-experience sila ng pananakit galing sa magulang nila. Hindi nila kayang igante. Hindi nila mapatawad yung magulang. Galit na galit sila sa tatay nila dahil sinaktan sila nung bata sila. Ano nangyari? Dahil hindi nila pinatawad, itinransfer lang nila sa asawa nila. Maraming ganyan. Kasi nga dahil sa galit. Parang iba dyan. Galit na galit. Ngayon, nabaling na kasi hindi na galit si Marlica kay Bato. Sa akin na sila galit ngayon. Ipagpatuloy mo, Coach Oli. Wala! Yung aming sa Senado, yung aming sit-up dyan is malaki masyado ang respeto ng liderato ng Senado sa chairman ng komite. Lahat ng decision making dyan ay ipinapaubaya ng liderato ng Senado sa chairman ng komite. So, mukhang malabo mangyari yun na harangin yung May 7 na hearing nagaganapin natin. At yung hindi naka-attend nung last hearing ay siguro may mga hearing din na ginaganap kaya hindi sila nakasama doon sa hearing natin. So, Uy, Hermanny Prado, Banat Bay, sobra na po kayo, di na tama kayo. Sabi ko naman kasi sa inyo, nag-warning na ako kanina, di ba? Sir Hermanny Prado, nag-warning ako kanina, di ba? Sabi ko, di ba masasaktan kayo? Ba't di pa ho kayo umalis? Oh, ano pang ginagawa nyo dito? Di ba nakiusap naman ako? Sabi ko, oy, masasaktan kayo ha? Habang maaga pa, alis na kayo. Ay, ba't hindi pa kayo umalis? Hawak ko ba yung cellphone nyo? Off nyo yung cellphone nyo. Kayo mag-alala, mapapadaginipan nyo ako. So, I hope na sa May 7, kung hindi sila busy, makaka-attend na sila sa ating hearing. Kasi po yun ang inaasahan ng taong bayan dahil actually po, kayo po ang pinakamainit na senador ngayon at itong inyong hinahawakan ay pinakamainit din na topic. Kaya sana daw, maka-attend naman sila this time, no? Kasi Ito na si Coach Oli, pinagpipilitan yung iba eh. Ano ba nang gagawin ni Bato doon? Desisyon na ng ibang senador yun. Ito talaga si Coach Oli, oh. Nakikailangan. Biro lang ah. Hindi, ganyan talaga ako. Kahit nga sarili ko, binabanatan ko eh. Kahit yung si Boss Dada, si Coach Oli, tsaka si Banat Bay, binabanatan ko.
para mapag-usapan tong mabuti. At maraming salamat naman at tuloy na tuloy. Ano pong... Sige, Senator. There's no stopping us. There's no stopping us. Whether merong influensya na magagaling outside of the Senate, well, the Senate as an institution will prove to the whole world that we are an independent and a co-equal body with the Malacanang and the judiciary. Meron po kaming sariling institution po kami. Hindi po kami pwedeng diktahan na kanino man. Yung pong sinasabi rin patungkol dito ng mga netizens na yung inyo daw manner ng pag-iimbestiga, sabi nila ay dahil po kayo ay natatakot dahil baka buksan yung patungkol sa ICC. May katotohanan po ba yun? Yan, magandang tanong mo ganyan, Coach Oli. Yan ang gusto kong tanong. Oh, natatakot ka ba daw? Kasi baka buksan ni Marcos yung ICC. Oh, naku, mukhang naipit si Bato dun ah. Mukhang naipit si Bato dun ah. Tingnan nga natin ang sagot ni Bato dyan. Kasi yun yung may punto to ah. Baka naman takot lang kayo kasi baka buhayin yung namamatay na. Alam mo naman sa ano ngayon, sa gobyerno ngayon. Di ba? Pag patay na yung kaso mo, na-dismiss na, bubuhayin. Pag iniipit mo yung pinuno, di ba? Katulad nga yun ito, yung kay Morales. Kung ano-anong si Mike Tae, nakita nyo? Ano sinasabi? Oh, ang dami palang ano ha? Dami palang kaso nito ni Morales ha? Mga patay na kaso na, binubuhay pa ng mga bangag vloggers. Oh, kaya yan tuloy ang tanong ni Coach Oli. Ano? Baka naman takot kayong buhayin yung ICC. Oh, tingnan natin ang sagot ni ano ha? Well, matagal naman yung issue sa ICC, no? At very clear naman na sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya mag-cooperate, hindi siya papayag na makialam ang ICC dito sa atin. So, bakit pa ako matatakot? Sinabi naman ng Pangulo yan. Not only siguro kung magbagong isip ng Pangulo na sabihin niya, pumasok kayo dito, hulihin niyo si Bato, hulihin niyo si former President Duterte, well, that's another story. Pero kahit pa man, mayroong ganong sitwasyon, no? Parang mayroong may mga ganon na sitwasyon. Hindi ko pa rin pwedeng iwasan itong aking trabaho sa Senado bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na mag-imbestiga sa mga issues patungkol sa droga. Hindi ko po ito maiiwasan. Pero as I have said, I am doing this as objective as I can. Hindi po ako magpapadikta, hindi ko magpapa-influence kahit sino man. Yan. Konektado po dito yung ating itatanong dyan. Kasi trending ngayon sa social media yung sinasabi nila na si Senator Bato daw ay lumambot na. Oo, unang-una, yung pong itong sa the biggest drug haul, ano po, yung kay yung unang-una nating tinalakay sa Senate inquiry na talagang excited yung mga Pilipino na marinig kung ano yung mga sasabihin ng otoridad tungkol diyan, biglang nag-executive session. Tapos itong PDEA leaks naman, nabitin sila dahil maikli daw ang ni-spend yun na time para talakayin ito. Although, nireschedule naman po natin, pero siguro nasanay po yata sila na pagka kayong nagkakaroon ng inquiry, umaabot talaga yan ng 8 oras, 10 oras. So ano pong masasabi nyo, Senator Bato, doon sa si Senator Bato ay hindi na daw bato, marshmallow na. Yan ang sinasabi nila ngayon. Isa rin pasmado bibig nito ni Boss Dada eh. Bastos eh, no? Mana-mana talaga itong mga banateros, no? Puro mga bastos ang bibig, ano? Tama bang ganyan magtanong sa senador? Noong una, bayaran ka ni Lisa Marcos. Pangalawa, ito naman, marshmallow ka. Hindi kasi pag nakikita ko sila Admar, sila MJ, host ng SMNI, may galang sila eh. Hindi naman sila ganyan magtanong eh. Di ba?
Hindi ko maintindihan bakit itong mga banateros ito, mga balasubas magtanong. Galing ba kayong mga kanto? Medyo pagkabastos yung tanong nyo, ha? I respect their opinion. O, buti na lang, tinatawanan lang kayo ni Bato. Kung yan ang tingin na sa atin ngayon, na lumambot na. Oo, mamaya, may off-cam pa akong ikikwento, kaya easy lang kayo. Malapit na. Basta ako, Mga 10 oras na lang. I maintain na kung merong dapat imbestigahan, ay imbestigahan po natin. Hindi. Oh, ayan, ang ganda na sinabi ni Drogon. Sabi niya, masunurin lang sa mga netizen, boss, banat bay. Yan, alam nyo kasi, ganito yan ha, ganito, makinig kayo. Yan ang ating pinangako noon, di ba? Dadalhin namin ang netizen sa mainstream. Ito yun. Talaga namang mainstream. Hindi, minsan kasi, yung mga tanong ninyo, mga tanong ng netizen, hindi naman na itatanong ng direkta sa mga politiko eh. Tayo ang magtatanong sa kanila. Direkta. Di ba? Ito, yan yung mga tanong nyo. Mamaya, matindi pa yung sinabi ko dyan kay Senator Bato. Ha? Nasipa tuloy yung isa dyan. Sinabi naman kasi sa inyo eh. May surprise pa tayong sasabihin sa inyo eh. Tapos, ayaw niyong umalis. Umalis na kasi kayo kasi mamaya mas masasaktan kayo. Maniwala ko kayo sa akin, kung ngayon nasasaktan at umiiyak na kayo, baka mamaya humagulgul kayo. Baka mag-ano na kayo. Ano ganun? Umalis. Sorry. Napindot. Tuloy. po tayo nagpapadala sa... Ang hirap kasi, let's be frank about it. Some of these people who are criticizing us, they are all out for blood. Yan! They're asking for blood. Naku po, ang sakit niyan. Ang daming umiyak dyan. Nung sinabi ni Bato yan, you are out for blood. Naku po. Bato naman sinabi yan. Hindi matatanggap yan ng mga Maharlika fanatics. Mga Iskonyan, mga Banateros, mga DDS. Naalala nyo? Naalala nyo? Ganyan ang senaryo natin noong 2022. Na habang tayo nangangampanya, they are out for blood. Naalala nyo? Di ba pag tayo nagpo-post about Isko, kulang na lang saktan nila tayo eh. Di ba? Pag sinasabi natin yung tungkol doon sa mga buwis, tungkol sa weak, aba, kulang na lang talaga manakit sila sa atin. They are out for blood. Naalala nyo? Ganyan na ganyan sila noon. Hindi na wala. Nalipat lang. Kung dati, sila ho ay mga panatiko ni Marcos, ngayon panatiko na ni Maharlika. Diba? Nung inaway tayo ng mga kamag-anak natin, nung inaway tayo ng mga mahal natin sa buhay, na kulang na lang talaga tanggalan tayo ng mga baon na galing sa mga kapamilya natin. Di ba? Oh, ganyan tayo nung sakta. Talagang gusto nilang manakit. Hindi! Komunista kayo! Si Marcos ang magbabangon! Ganyan na ganyan sila ngayon. Same lang din, pero nalipat lang nga. Kung dati sila ay tanso ni Marcos, ngayon tanso sila ni Maharlika. Hello. Di ba? Ang dami nag-unfriend sa'yo, sabi ni Anarot. Sino dyan nakaramdam ng ganyan? Sa akin din, ang dami. Galit na galit. Talagang banat pa. Nakita kita. Atampalin kita. Galit na galit talaga sa akin. Tapos nung nakita ko sila sa Japan, abay kulang na lang, halikanin nila ako. Banat ba eh, sana nakinig kami sa'yo. Tapos ngayon, galit na naman sila. Bakit? Kasi panatiko na kami ni Maharlika eh. Ikaw naman banat ba, inaaway mo pa si Maharlika?
Kasi nga po, sa Banat by Channel, pag mali, banatan. Pag tama, palakpakan. Ganun lang simple yun. Gusto nila kaagad na pag-hearing natin, bitayin kaagad natin si Pangulong Marcos. Sabi ko naman sa'yo eh. Oh, bigla may humirit pa nga dyan kanina. Sabi, we are not out for blood. Aray, naku! Na hin- Ano ba, bakit ba nadadagdagan ng viewers? Di ba sinabi kong umalis na yung mga panatiko ni Maharlika? Umaga na oh! Umalis na kayo! Masasaktan pa kayo mamaya-maya. Mas matindi pa mamaya yung sasabihin ko. Kaya parang awa, umalis na kayo kaysa naman nasasaktan kayo. Tapos di kayo makatulog, tapos laman ng isip nyo, gusto namin si Banat Bay, nanggigigil kami kay Banat Bay, nanggigigil kami. Diba? Winarningan ko na kayo eh. Di man yan ang aking inquiry. Ang inquiry ko is pediatrics, yung leakage. Hindi man ako korte na makapag-condemn beyond reasonable doubt na Hindi ba ikaw korte? Akala kasi namin korte ka eh. Akala namin. na talagang drug user yung ating Pangulo. Hindi man na ganun ang aking committee. My committee is investigating in aid of legislation. Hindi po to investigation in aid of condemnation or persecution. Senator, kung In the course of my investigation, meron tayong ma-uncover na mga katotohanan dyan na kung ano-ano man, then so be it. Hindi ko po isusuppress yan. Kung may lalabas na kung ano-anong katotohanan dyan. Pero kung sabihin natin na Nies Yosa, maraming salamat. Hindi pa sila nadala, Alam mo, tama, Madam Nisha, maganda yung sinasabi ni Bato dito. If we discover something along the way sa investigasyon na yan, so be it. Ilalabas natin. Why not? Kaya nga, ang ganda na sinabi niya eh. Yung dokumento, totoo yan. I think totoo yan. Ang ganda na nun, no? Hindi pa tayo nakikinig. But remember, ito yung sinasabi niya, ha? Na minsan ang hirap tanggapin sa puso natin. Kasi nga, because of emotions and not on facts. That document, it's just an intel saying na merong picture na lumabas, ganito si Marcos, ganito si Maricel Soriano. Imbestigahan niyo yan. Remember, it is not a paper from the judge saying that Marcos is guilty. Understand? So, Banat Bay, sinasabi mo bang hindi totoo si Marcos na adik? Excuse me po, 2021, sinasabi na po namin yan. Ang punto dito, that paper does not mean guilty si Marcos of that accusation. Yun yung sinasabi ni Bato. Yun yung sinasabi ng dokumento na yun. Okay? Now, ilalabas ni Bato kung ano man yung matagpuan niya along the way ng hearing na yan. Which is ginagawa niya at this time. Inilalabas niya yung nadidiscover nila. Ang problema kasi sa atin, fix na tayo eh. Yung utak natin, sarado na. Ang gusto natin, kundinahin ni Bato si Marcos. Yun ang gusto natin. Hindi trabaho ni Bato yun. Naiintindihan natin. Ano pa bang hinihingi natin? Bakit ba kailangan natin si Bato kundinahin si Marcos? Sinabi na nga ni Pangulong Duterte. Ano pa ba? Hindi ko mag-gets eh. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan ilang beses from 2021 to 2022 until nitong recent lang. Nagsalita siya, bangagang presidente, bangag hanggang ngayon. Bakit pa natin hinihingi kay Bato na kundinahin niya si Marcos? So mas matimbang pa si Bato kaysa kay Duterte? Sagutin niyo ako.
Pakisagot, simpleng tanong. Mas matimbang pa ba yung sasabihin ni Bato kaysa kay Duterte? Hindi kayo makasagot, no? Kasi nagagalit kayo kay Bato. Eh, hindi naman niya trabaho yan. Understand? Or you don't understand? How come? Sige, sagot kayo. Sabi nito isa, wala na si Duterte sa posisyon, si Bato andyan senador. So mas anong punto mo? Mas paniniwalaan mo si Bato kaysa kay Duterte? Tama ba ako? So, mas paniniwalaan mo si Bato sa'yo kaysa kay Duterte? Oh, sabi nito, si Banat Bay, si Duterte salita lang at yung ngayon may ebidensya. Oh, ano ba sabi ni Bato? Sige nga, sinabi ba ni Bato, yan dokumento na yan, hindi totoo? Yung ba sinabi niya? Ano sinabi niya? Totoo yung dokumento o hindi totoo? Sagot kayo. Kaya nga, Romel, sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ang sumagot, ha, Romel? Ah, tumunog yung pagkain ko. Sinabi ba ni Bato totoo o hindi totoo yung dokumento? So what are you asking for? Sagot. Teo, pakisagot ako. Sinabi ba ni Bato totoo o hindi? Di ba totoo sabi niya? Anong gusto niyo pa? Anong gusto niyo ba sabihin ni Bato? O, totoo pala eh. So, anong gagawin? Hulihin ni Bato. Sino? Si Marcos? Ito talaga. Ay, nako. Totoo di ba sinabi niya? Ano pa gusto niyong gawin niya? Hulihin niya yung tao. Hindi ho trabaho ni Bato manghuli ng presidente. Ano ba? PNP chief ba siya? Senador po siya. Gali, what happening to you? Oh. Kahit si Morales, sinabi yung totoo. Kaya nga, hindi ko maintindihan eh. Ano ba gusto ninyo kay Bato? Doon ako Oh, sabi nito isa, palalabasin ni Bato yung nag-leak ng documents. Yun, Banat Bay. Kaya nga, o ano ba ginagawa niya? Diba kaya nga niya iimbitahan pa si Maricel Soriano? Kaya niya nga iniimbitahan si Maharlika? Kasi sino ba naglabas nung PDEA list? Ay, PDEA list, PDEA document. Di ba si Maharlika? Oy, bakit ayaw niyong paharapin si Maharlika? Hindi nahulog kayo sa sarili niyong patibong. Oh, hearing nga Banat Bay yan eh. Ano ka ba? Dapat ipatawag ni Bato yung mga tao. Ipatatawag niya nga yung mga involved. Ayaw nyo nga eh. Sino ba naglabas ng PDEA leaks? Si Marcos ba o si Duterte? O si Maharlika? Tutok-tukan ko talaga kayo eh. Paulit-ulit. O sabi nyo, gusto nyo malaman kung sino naglabas ng dokumento o saan galing yung dokumento. Tanungin ko kayo, saan nanggaling yung dokumento? Kay Marcos? Kay Duterte? O kay Maharlika? Nahuli sa bitag, ika nga eh, no? focus sa drug using ng ating Pangulo na suspected noong 10 years ago ng isang operasyon na hindi nga na-approve, hindi nga natuloy, then para tayong... Sabi nito, grabe ka naman. Kayo na tama. Hirap talaga pag walang sentido ko mo nang nanonood. Eh di kayo na magaling. Alam mo, kanina may humirit niyan. Ang daming humihirit niya. O Banat ba, ikaw na magaling?
Ikaw na, tama lahat. Sa SMNI, gusto ko sumagot eh. Alam mo, sasagutin ko sana. Hindi po ako magaling, tanga lang kayo. Hindi totoo. Gusto ko sana sagutin kanina eh. Kaya lang nahihiya naman ako. Mamaya nanonood si Pastor Kibuloy. Baka sabihin niya, bakit naman yan nandyan yung host na yan? Kasi sabi nila sa akin, ikaw na magaling, ikaw na matalino, ikaw na tama, mali na kami. Eh, pag ganun-ganun pa sila eh. Gusto ko talaga nagpipigil lang ako, sasagutin ko, hindi po sa magaling ako, tanga lang talaga kayo. Miss, salamat po. Hoy, nagbababala na ako kanina pa. Oh, sabi ko, umalis na yung mga dapat umalis. Masasaktan pa kayo mamaya. Mag-witch hunting nito. Paano tayo mag-fishing expedition nito? Yun ang gusto nilang gawin ko? Mag-fishing expedition para idiin natin yung ating Pangulo? Hindi ba yun ang purpose mo dyan, Bato? Ano ba purpose mo? Kampihan, di ba? Ang purpose mo dyan, Bato, kampihan mo. Si Maharlika. Yun ang purpose mo dyan. Grabe naman yung iba dyan. Matulog ka na, Banat Bay. Ano, hindi ko na itutuloy ito? Masakit na ba? Hindi naman siguro. Hindi, Senator Bato, naisip ata nung iba na hindi ho kayo senador. Judge daw kayo. Baka ganun ang naisip nila. Baka yun iniisip nila. Tangin ng tagago. Gatungero din to si Banat Bay, no? Makulit ako, salamat po. Gatungero to si Banat Bay, kaya nagagalit sa iyo yung mga panatiko ni Maharlika eh. Gatungero ka eh. Gago ka rin eh, no? Sorry, Banat Bay, masyado ka eh. Anyway, The next performance will start momentarily.